Pinabisyon din sa akin si Lord during that time. Nung pagkahawak pa lang po ni Pastor Erwin sa ulo ko. Yung lagi ko pong sinasabi na sa tuwing pinapanalangin po ako ng mga pastor, nakikita ko yung sarili ko na umaawit hanggang sa mawalan ng buhay, umaawit sa Panginoon. Lagi ko nakikita yung sarili ko na nag-worship. Tapos doon ako mawawalan ng buhay. Mas lalong pinapaalala ni Lord sa akin na minsan nagdadoubt ako sa calling niya sa akin. Minsan, iniisip ko, ito ba? Dito mo ba ako tinawag? At patuloy yung pinapakita ng Panginoon sa akin. Yung tanong mo kung nasaan ka dapat, naroon ka ngayon. Wala ka dapat i-doubt kasi nararapat ka kung nasaan ka ngayon. And yun pala yung totoong encounter sa Panginoon. Is yung pagkita mo pa lang at paghayakap pa lang sa'yo ng Panginoon, lahat ng baggage, lahat ng pain, hindi pala yun yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Kundi yung puso na handa tayong magbago para paglingkuran yung isang taong minsan hindi tayo iniwan. Mas na-realize ko sa buhay ko na walang kulang sa buhay ko. Amen. Kasi sobra-sobra dahil parte ng buhay ko si Jesucristo. At mas lalo kong na-realize na hindi mahalaga kung ano yung emosyon na nararamdaman natin. Natuto kong magpatawad ng lubusan, lalo na sa mga taong sobrang tumulog sa akin. Kung bakit nahihirapan akong magpatuloy sa buhay ko, mas nakita ko na mas magkakaroon ako ng saya kung matututo ako magpatawad ng totoo. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pagkakataon makilala siya ulit. Binigyan niya ako ng pagkakataon na mayakap ko siya ulit. Amen. Binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay ulit. Amen. Mabuhay na may bagong puso. Amen.